Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Dr. Samuel Joseph M. Castro, Deputy Program Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang Pilipinong magbababoy, magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang munting panalangin po muna tayo. Panginoon, kayo ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan at karunungan. Kung mayroon man akong liwanag na dala sa mundo, ito ay dahil sa inyo. Ang inyong liwanag ay ang aming kaligtasan at gabay. Nawa ay gamitin ninyo kami bilang liwanag sa mundong ito upang sa pamamagitan nito ay makapagpapakita kami ng grasya at awa. Muli ay amin pong iniaalay ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ng unawa sa haba ng karanasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay talaga naman Hulyo na po kaagad, July 1, 2023. Welcome po sa Season 5, Episode 26 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakasalo pa lang sa atin sa episode na ito, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Gayon din po sa Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page at syempre po sa talapitang 702 sa AM band. At of course, thank you so much po sa mga nag-iiwan ng kanilang messages sa ating program link. Kagaya na lang po ng isa pong top fan ng DZAS Facebook page, si Ma'am Dulce Alicante. Good morning po Ka John, Miss Ella, Imari at sa lahat ng staff ng Maunlad na Pilipino. Happy anniversary po sa DA. God bless po. Ganyan din po kay Ma'am Rosa Arigin, isa pa pong top fan. Good morning po, Ma'am Ella and Sir John. Ayan. And may isa pa po, gayon din kay Ma'am Jennifer Rile Cristalino sa tingin. Good morning po Ma'am Ella at Sir John. Amen po. And this morning po makasama po natin para sa ating inaabangang Livestock Philippines 2023 si Dr. Ruth S. Miklat Zanaco, ang Director po ng DANLP or Department of Agriculture National Livestock Program at co-chairperson din po ng Steering Committee para po sa Interagency Livestock Philippines 2023 or once again Livestock Philippines 2023 Interagency Steering Committee. At abangan po yan maya-maya lamang po para po sa mga nais dumalo ay talagang kailangan nyo po yung mga detalyeng babahagi ni Doc Ruth later on. Patuloy po tayo. Tunghayan din po yung editorial ni Ka John Enriquez ngayong umaga. Gayon din po yung Regions on the Go. Kasama po yung ating mga farmcasters at yung Agri-History at Farmtastic Pinoys. Katuwang naman po natin dito si Imari Vergara. At sa Unlad Komunidad, kasama po ang DAPRDP or Philippine Rural Development Project. Ay syempre po, ito pong bumubuo sa isang oras nating hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At yun na nga po para po sa bahagi ni Kajan patungkol sa Empowering Women Towards Progressive Food Secure Philippines. Pakinggan na po natin ang bahaging ito ni Kajan. Kajan! John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2023. Alam niyo po, ang Department of Agriculture, ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay nakapagtala ng 7 milyong agricultural workers sa ating bansa. As of March 15, 2023. Ito lang, bagong-bago lang. At dito, ang kababaihan ay bumubuo ng 3,045,000. Ano po, bali 43% sa datos na ito. At ito yung isang maliwanag na katibayan na ang Pilipinas, yung kababaihan natin ito ay merong impluensya at aksibong partisipasyon sa larangan ng pagsasaka dito po sa ating bansa. Kaya nangyari po, ang Department of Agriculture ay sinimulan na babigyan ng karagdagang mga gawa o yung tinatawag na empowerment ang mga kababayan sa pagsasaka para makita nila na yung kanilang bahagi dito sa pagsasaka ay talaga pong mahalaga. Ano po? At dito po ay nagawa sa pagdiriwang ng National Women's Month noong nakaraang Marso po. National Women's Month. At ang naging tema nila noon, W-E, Women and Everyone. Tapos, Women's Empowerment. Ano po? Para sa Gender Equality and Inclusive Society. Para sa 2013 o 2023, ang Department of Agriculture ay naglaan ng 17 billion. 17 billion sa kanilang Gender and Development Initiatives. Ito yung nagbuhat po sa 87 billion na budget para po sa 2023 ng Department of Agriculture. Ano po? At ito nga po ay batay sa Republic Act number 9710 ng Magna Carta of Women. Utilization ng paggamit po ng budget na ito ay yung pagpaibayo po ng mga tulong na binibigay sa mga kababaihan na magsasaka. Yan po, may mga, kung yung kalalakihan na tumatanggapan ng tulong, mas lalo pang makakatanggap ng tulong ito mga kababaihan. Kasama nito yung pag-iibayo ng pamamahagi ng mga tulong niya, katulad ng halimbawa po yung kaalaman na pinamimigay o binabahagi ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng mga workshop at pagbibigay po ng mga market opportunities para po mabigyan sila ng daan para yung kanilang mga ani ay magkaroon ng merkado. At yung pong pangangailangan kung kakulangan sa salapi ay yung pong credit programs para sa mga kababaihan. Dati-dati po, puro lalaki lang nabibigyan ng maano dito ng tinatawag nating tulong. Ngayon po pati babae. Talagang aktibo, po. At dito nga po, ang isa sa masasabi nating kababayan natin ay si, nakatingin po ng tulong yan, si Dolores Seralto. 58 years old po siya. At siya po isang organic farmer. Ang ginawa po niya sa kanyang 3 hektaryang lupain ay tinaniman ito. Kasi po nasa Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Tinaniman ng tubo, nalagyan ng palay, mais, kamoting kahoy, nalagyan ng patatas, at nalagyan po ng mga prutas. At nag-alaga din siya ng mga manok, at saka mga baboy. Meron din siya maliit na palaisdaan para sa kanyang tilapia. Talagang yun ang maganda, kompleto, andun ng lahat. Kaya kung pang sarili lamang, kompleto na, meron ng kanin, meron ng ulam, meron pang panghimagas, may mga prutas. Napakaganda po niyan. 3 hektarya po yan. Ano po ibig sabihin niyan, 3 hektarya? Malaki po ang kita noon. At kaya lang, nagkaroon tayo mga problema. At dito nga po, yung yung mga pagbabago na naging dahilan para yung mga tanim nila maapektuhan. Katulad ng yung climate change natin, yung init ng panahon, yung biglang pag-ulan, yung bumabahang ganyan, ang naging kalamidad na kung saan yung kanyang mga kung kanyang bukid ay nasalanta. Yung po malungkot. At dahil nga nakita niya ang kanyang katayuan na medyo mahirap, kinakailangan matuto siya. At yung nangyari po,
sa kanyang pagdalo ng mga training sessions at yung mga tinatawag na kaalaman na pinibigyan ng kagawaran ng pagsasaka sa kanilang regional office po yan. At yan po, pinakita sa kanya. Marami siyang natutunan dito po, marami, hindi ko na po mabanggit. Pero ang mahalaga po ito, lahat yan po ay nagamit niya. Ano po? At sa nangyari pong ito, ay kumikita na siya ng halos 350,000 pesos isang taon. Ha? Dahil po sa kanyang mga fresh organic product. Ang pagbabanggit ko pong ito ay para mabigyan ng tuon natin ang mga kababayan na kumbaga nasa background lang. Puro pag sabing pagsasaka, puro lalaki po ang ating nalalaman. Pero yung pala, marami rin tayong mga kababayan at yan po 3 milyon, ha? 3 milyon, 4 na milyon ng lalaki, 3 milyon ng babae. Tignan niyo po yan. Sa kabuuan, 7 milyon. Hindi pa po kasama dyan yung mga hindi nakarehistro. Ito po, nakarehistro po ito, sinasabi ko yung 7 million, ha? 45,000. Oh, so, ibig sabihin nito, talagang maganda po ang ginagawa ngayon ng kagawaran para ang kanilang buhay ay yung kanilang pagsasaka, hindi kasi mabawasan ang hirap, ha? Sa lahat po ng bagay para makatulong sila sa ating food security. Okay, ngayon po idadalo naman tayo sa ating mga kababayan para magbigay ng kanilang mga balita dito po sa ating Regions on the Go. Narito na ang mga pinakahuling agri-balita mula sa Ilocos Region. Inaasahang sa lalong madaling panahon ay mas lalo pang mapaigting ang suporta ng mga lokal na pamahalaan sa buong Region 1 sa iba't ibang aktibidad sa pagpuksa ng fall armyworm, lalo pa at epektibo nila ang paggamit ng biocontrol agents. Sa pamamagitan ng isinagawang konsultasyon sa mga policy makers ng Region 1, buong puso namang inihayag ng mga ito ang kanilang suporta sa pagpasa ng mga ordinansa upang makapagpatayo ng biocontrol agent mass rearing facility. Ayon kay Dr. Peter Magdaraog, hepe ng Crop Pest Management Division ng Bureau of Plant Industry, marami ng mga naging accomplishment ang naturang programa ngunit kailangan ng suporta ng mga LGU upang mas mabilis ang pagpaparami ng BCA. Makakatulong aniya ito hindi lamang sa mga magsasaka ngunit pati na rin sa iba pang mamamayan upang magkaroon ng pangkabuhayan. Una rito isinagawa ang field visit sa taniman ng mais sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan upang ipamalas sa mga policymakers ang paggamit ng BCA sa pagpuksa ng nasabing peste. Sa iba pang balita, abot sa 102 million pesos na halaga ng farm interventions ang ibinahagi ng DA Region 1 sa mga magsasaka ng ika-5 distrito ng Pangasinan. Kinabibilangan ito ng mga makinarya, binhi, mga abono, mga gamit sa pagsasaka at iba pa. Ang regular na distribution ng iba't ibang intervention sa buong rehiyon ay bahagi pa rin ng programa ng DA upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na mapataas ang kanilang produksyon at kita. Pearl Lovedin Dakuwag mula sa DA Ilocos Region. Idinaos kamakailan ng Departamento ng Agrikultura sa Gitnang Kabisayaan at ng University of the Philippines Los Baños ang Training of Trainers on Edible Landscaping na dinaluhan ng 28 kawani mula sa Regional Office, Provincial Government Units, Akademya at Non-Government Organization. Layunin ng TOT na mabigyan ng kaalaman ang mga nagpapatupad ng proyektong Edible Landscaping, lalo na sa pamaraan ng scaling approach ng nutrition-sensitive crop production. Hinimok ni UPLB Professor at Project Leader Dr. Fernando C. Sanchez Jr. na subukan ang mga edible landscaping gamit ang mga iba't ibang klase ng mga gulay, prutas, herbs at halamang gambot sa pagtatanim imbes na mga ornamental plants. Magsisilbi itong pagkuhanan ng pagkain at kita. Ang mga kalahok sumailalim sa on-site analysis sa loob ng compound ng DA at ginawa nito ng bubble diagram at concept diagram. Sumailalim ng hands-on demonstration ang mga kalahok. Ang edible landscaping ay pinagsamang agham ng produksyon ng pananim at ang sining ng pagdidisenyo ng landscape upang bumuo ng isang makabago at malikhaing teknolohiya sa produksyon ng pagkain. Sa kabilang banda, inilusad ng Departamento ng Agrikultura sa Gitnang Kabisayaan ang isang vegetable technology demonstration sa bayan ng Pinamungahan, Cebu. Magsasanay sa loob ng 4 na buwan ang 60 miyembro ng Gimbawian Farmers Association para palawakin ang kanilang kaalaman sa pagtatanim ng gulay at tumaas ang kanilang ani at kita. Layunin din ng proyekto na makamtan ang food sufficiency and security. J. Micro Bragas nag-uulat mula dito sa DA Central Visayas Region.
DAPRDP10 tinatasa ang benepisyo ng Tudela FMR sa pamamagitan ng RAEB. Layunin ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 o DAPRDP10 kasama ang Planning, Monitoring and Evaluation Division na tiyakin ang pinakamataas na benepisyo ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Rapid Appraisal for Emerging Benefit o RAEB para sa 13.34 kilometrong Maikay, Kahayag, Buena Vista Farm to Market Road or FMR. Ayon kay DARFO 10 Regional Director na tagapangasiwa din ng DAPRDP10 na si Director Carlene C. Collado, ang RAEB ay pinapatupad upang matukoy ang epekto at tagumpay na dulot ng mga sub-projects ng DAPRDP10 sa mga benepisyaryo nito. Layunin ng RAEB na patunayan ang tagumpay at tukuyin ang iba pang benepisyong sosyo-ekonomikal na umusbong sa komunidad. Layunin din nito na ang pagsisikap ng LGU at iba pang stakeholders na sumusuporta sa sub-project gamit ang iba't ibang paraan ng pagsusuri gaya ng key informant interviews, focus group discussion, household interviews, at spot interviews. Sa isang panayam kay Glenn Hapay, isang magsasaka mula sa barangay Maikay, ibinahagi niya ang kanilang naging karanasan. Ayon sa kanya, noon kapag sila ay naghahatid ng mga produkto sa bayan, nagbabayad sila ng 1 o 2 piso bawat kilo ng produktong binabayad nila, na minsan ay aabot ng 300 piso. Halos abutin pa ng ilang oras bago umabot sa palengke. Ngayon, dahil sa FMR, tumagal na lang ito ng 15 minuto at mas nakatipid sila ng malaki sa bayad sa transportasyon. Ang Maikay, Kahayag, Buena Vista FMR ay may kabuuang halaga ng 128,739,916.70 pesos na ibinahagi sa lungsod noong November 26, 2020. Ang nasabing daan ay nagsilbi sa mahigit 1,544 na benepisyaryo kasama ang mga magsasaka ng niyog, saging, kakao, kamuting kahoy at iba pa. Ito si Roland Dave M. Eloren, nag-uulat mula Region 10. Pinangunahan ng livestock program ng DA Mimaropa ang pamamahagi ng mga dumalagang baka at isang forage chopper sa kapatirang Marinduqueño Mogpog Fishery Agriculture Cooperative nitong 13 ng Hunyo sa Barangay Laon, Mogpog, Marinduque. Kasama sa mga naipamahagi ang 23 upgraded na heifer cattle Brahman na nagkakahalaga ng 37,500 pesos bawat isa at ang isang forage chopper na nagkakahalaga ng 318,500 pesos. Ayon kay Cyril Jem Gumba ng livestock program ng DA Mimaropa, ang nasabing programa ay naglalayong makapagbigay kabuhayan sa mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan ng pag-aalaga ng hayop na makadadagdag sa kanilang kinikita maliban sa pagbubukid. Kasama din ang ahensya Municipal Agriculture Office ng Mugpog sa pangunguna ni OIC MAU na si Ginang Marnelli Nunez. Ayon sa kanya, kasama ang Municipal Agriculture Office sa pagpapatuloy ng programa ng DA Mimaropa. Ang programa ay naglalayong maibalik ang 30% ng bilang ng baka sa lokal na pamahalaan ng Mugpog upang magkaroon ng redispersal nang sa gayon ay mabigyan din ng ibang nagnanais na magsimula ng pag-aalaga ng baka. Sa redispersal ng baka ay kahit hindi miyembro ng kooperatiba ay maaaring makatanggap nito. Nagpapasalamat naman si Ginoong Angelito Nabing, Pangulo ng Kapatirang Marinduque Mogpog Fishery Agriculture Cooperative sa Department of Agriculture Mimaropa Livestock Program at sa Municipal Agriculture Office ng Mogpog dahil sa sila ang napili bilang benepisyaryo ng proyektong ito. Gayon din naman nangako si OIC Mau Nunez na ang kanilang tanggapan ay patuloy na imo-monitor ang proyekto ng DA Mimaropa upang mas mapaganda pa ang magiging outcome ng livestock dispersal program ng ahensya. Saksi sa ginawang aktibidad sina APCO Lucila Vasquez, Regional Livestock Coordinator sa Marinduque Cyril Jem Gumba at iba pang kinatawan ng Office of the Provincial Agriculturist. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
At ayan na nga po, kinikilala ang agrikultura bilang pangunahing puwersa laban sa malnutrisyon sa bisa ng Presidential Decree No. 491 Series of 1974 o Nutrition Act of the Philippines. At upang bigyan lawak pa ang paksa na ito, ating samahan sa bahaging ito ng MNP, ang Agri-History with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Agri-History na! Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara. Tuwing buwan ng Hulyo, makulay nating ipinagdiriwang ang Nutrition Month o Buwan ng Nutrisyon. Alinsunod kasi sa Presidential Decree No. 491 Series of 1974 o Nutrition Act of the Philippines, isa itong paraan upang matugunan at mapigilan ang paglaganap ng malnutrisyon hindi lamang sa mga bata, kundi pati na sa mga buntis, mga babaeng kapapanganak lang at iba pang vulnerableng mamamayan. Kung hindi kasi maaagapan, maaaring magdulot ito ng mental retardation, physical underdevelopment, mahinang resistensya at immune system, at maging pagkamatay. Kinikilala ng naturang panukala ang agrikultura bilang pangunahing puwersa laban sa malnutrisyon. Sa katunayan, ilan sa agricultural programs na inilunsad noong panahong iyon bilang tugon sa nagbabadyang krisis sa kalusugan, ang Green Revolution, Masagana 99, Palayan ng Bayan, Masaganang Maisan, at iba pa. Sa tulong ng mga inisyatibang ito, ayon pa sa nasabing Presidential Decree, isinulong din ng pamahalaan ang food security, food safety, at food sustainability sa bansa. Food security, food safety, at food sustainability. Hanggang ngayon ay napakahalagang aspekto pa rin ng 3S na ito sa pagbubuo, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga programa, proyekto at serbisyo ng Department of Agriculture o DA para sa taong bayan. Sa sobrang importante nito, maski pribadong sektor ay kinikilala rin ang kahalagahan ng pagtitiyak na nakakamit ang food security, safety, at sustainability sa bawat bahagi ng food supply at value chains. Halimbawa na lamang ng private sector involvement kaugnay sa 3S ang idaraos na Livestock Philippines 2023. Umiikot sa temang Ecosystem of Livestock and Poultry Production on Food Security, Safety, and Sustainability, ang Livestock Philippines 2023, na siyang pinakamalaking trade fair para sa livestock, poultry, at aquaculture subsectors ng Pilipinas. Nilalayon ng Expo na talakayin ng mga eksperto mula sa DA at sa industriya ng paghahayupan ang transboundary animal pests and diseases, biosecurity measures, improved food production, mga teknolohiya at inobasyon, at iba pang hot topics sa sektor. Magtatayo rin ng DA Pavilion kung saan maaari ninyong lapitan ang ating DA officials at staff upang magtanong tungkol sa mga programa at serbisyo nito para sa livestock, poultry, at aquaculture industries. Ang Livestock Philippines 2023 ay idaraos mula July 5 to 7, 2023 sa World Trade Center, Metro Manila, Pasay City. Inorganisa ito ng Informa Markets sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week.
Sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/maunlad na Pilipino. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History! May natutunan po tayong bago. Ayan po ang bahagi ng Agri-History. Para sa linggong ito, kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, ikinagagalak po namin na makasama po muli sa ating programa ang Direktor ng DA National Livestock Program, walang iba kundi si Dr. Ruth S. Miklat Sunaco. Siya rin po, mga ka-agri, ang co-chairperson ng Livestock Philippines 2023 Interagency Steering Committee. Thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Doc Ruth, kamusta po kayo? Yes, Ma'am Ella, magandang umaga din. I am very fine and really looking forward sa ating Livestock Philippines 2023. Yan. At atin nga pong bibigyan pa ng detalye ang nalalapit na gawain ito. Pero bago po yan, Doc Ruth, ito nga pong ating Livestock Philippines 2023 ay nakatuon po sa tinatawag na 3S o 3S. Yan po yung ating safety, security, at sustainability. Ano po ba yung kaugnayan ng tatlong ito or yung 3S na tinatawag sa ating livestock at poultry industries? Yes, Ma'am Ella, it is very, very relevant kasi sa atin din sa Department of Agriculture and sa ating the whole of nation approach, ito ang emphasis natin. Safety, ibig sabihin safe and nutritious na pagkain para sa ating mga Pinoy. And then security kasi kailangan pag nagkaroon ng tagtuyot ng kung anumang dilubyo, ang Pilipinas, ang mga Pinoy may kakainin, no? Security. And then sustainability. Kailangan ang ating mga pagkain, o kahit anong ipinoproduce natin, dire-diretso ang magiging production natin. Pero hindi lang dire-diretso, but of course, it is not damaging to the environment. And with livestock and poultry industries, itong 3S na to, talagang tinututukan natin siya. Kaya tamang-tama talaga itong ating Livestock Philippines 2023 in relation to the industries na nagpo-produce ng karne, manok, ng karne, gatas at itlog. Ayan. At syempre nga po, sabi natin, napapanahon ito. Ano po ba yung mga hamon na kinaharap, Doc Ruth, ng ating livestock and poultry subsectors, particular na po sa pagsisiguro na na-achieve po natin ang ating kababanggit lamang na 3S? Oo, sa ngayon, alam mo, Ma'am Ella, ang isa talagang nagiging problema natin, yung feeds. Mataas masyado ang, sabi nga, pagkain ng baboy, patuka ng manok, and even yung sa ating mga ruminants na sabi natin, damo lang naman kinakain yan. Pero of course, it's not damo lang, especially if you're producing milk. You need a lot more quality roughages and fodder than that. Now, yun, yung ating feeds. Kaya itong ating Livestock Philippines ngayon, malaki ang tutok niya sa feed industry. Meron tayong isang focus discussion on what we can do to lessen the feed cost. And then marami ring mga machineries, mga equipment, and other technological advances na i-discuss sa Livestock Philippines tungkol dito. So yun, yung ating feeds. Pangalawa, again, yung mga sources ng genetics natin. Diba? So again, dito sa Livestock Philippines, marami kasi ano siya, sabi nga ng natin, ng ating private organizer, B2B. So business to business activity. Kaya yung ating mga producers, they can readily talk to their business counterparts na they know makakatulong sa kanilang production. And of course, yung yung mga global developments na talagang hindi natin makontrol, Ma'am Ella. Pagtaas yung fuel is one thing which is driving really other costs, logistics natin, no? But primarily feeds natin. Now of course, diseases din. African swine fever is still with us.
But marami na tayong we have learned a lot as far as ASF is concerned. We also have AI, yung ating avian influenza. But fortunately, kayang-kaya namang i-control ng ating LGU and of course ng ating Bureau of Animal Industry. Ayan, at syempre po nabanggit natin, no, talagang pinaharap natin itong mga ASF, yung ating AI na talaga namang kung sa atin pa, sana po nakakatulog pa po kayo no, sa NLP. At syempre po, paano po ba tinitiyak ng DA, NLP at ng mga livestock attached agencies nito ang 3S sa ating industriya ng paghahayupan? Siguro ito yung more on sa preventive na mga approach, ano po, sa sakali magkaroon ulit ng mga ganitong klaseng pangyayari. Yes, tama, Ma'am Ella. And aside from that, yung ating mga preventive measures, ating mga control measures in terms of diseases and external forces natin, all these are in place. Kumisa lang yung how we respond to it, to these external risks, yun ang malaking question. And also, aside from that, ang ating presidente at sekretaryo ng Department of Agriculture, of course, inutusan niya yung ating senior undersecretary together with our undersecretary for policy regulations, si Yusek Zumbilya, na bumuo ng 3-year agricultural development plan. At saka lahat ng ginagawa natin ngayon sa Department of Agriculture, lahat yan, ano nga yung ating mantra ngayon? Masaganang ekonomiya, maunlad na ekonomiya para sa masaganang agrikultura, no? So lahat 'yun. Kaya nga ano ba yung unang strategic thrust natin, di ba? Increasing productivity, di ba? 'Yun ang ano natin. Now, ang NLP kasama ang ating mga attached agencies, we make sure na lahat ng ating mga projects and activities are all anchored towards increasing productivity, particularly ng ating mga producers. No? So yun ang unang-unang tinututukan natin sa livestock. And syempre, yun ding ating mga regulatory functions para so that we can be sure na yung kakainin ng ating ng mga Pinoy ay malinis at masustansya. Kasi through regulation natin, makikita lahat yan. Kasi we can always produce. Magaling tayong mag-produce. But it has to have some standards. So, itong mga ito, Ma'am Ella, yan ang ating sinisiguro na naibibigay natin sa mga producers natin. And eventually, para magkaroon nga tayo ng karne, gatas, at itlog na safe and nutritious. Ayan. At ngayong taon nga po, Doc Ruth, di ba po yung ika-6 na installment ng Livestock Philippines? Ano-ano po ba yung mga inaasahan at aabangan sa event na ito na kakaiba siguro kung ikukumpara po sa mga nagdaang taon? Oo naman. Kasi marami na talaga tayong mga developments in the past. After 6 years, marami na talaga. Especially in the field of again, ulitin ko yung sa feeds natin. By the way, Ma'am Ella, kasama din sa Livestock Philippines nga pala, yung aquaculture. Wow! Kaya kasama din natin yung ating isa pang ahensya sa Department of Agriculture, yung BIFAR. Meron silang sariling pavilion kasi aquaculture naman ang ibibida nila. Now, ano ba ang kaibahan nitong ating Livestock Philippines at saka doon sa mga previews? Again, sabi ko nga, sabi nga, no, ibinida ng ating informal markets kahapon. We have more than 300 exhibitors coming from 32 different countries. So marami talaga tayong mga nakuha ngayon ng mga makabagong teknolohiya at mga business enterprises na alam nating makakatulong so that we may be able to improve yung ating livestock and poultry industries. And aside from that, syempre, nandiyan yung mga technical discussions, mga technical fora coming from DA, and then sa mga foreign technical people, at saka yun ding ating mga kasamahan ng mga collegial bodies, particularly yung Philippine College of Swine Practitioners, yung ating sa poultry din, nandyan din sila. And if I may add,
Ngayon, mas marami tayong together with the informal markets, ang Department of Agriculture, kasama din natin yung marami talaga mga private entities. Nandiyan ang BEPCO, nandiyan ang PhilMico, kasama natin sila sa mga endeavors natin na to. Ayan. At sa kaalaman nga po ng ating publiko, 11 ahensya po ng DA ang makakasama po natin at ng gobyerno in general po. Yan po yung ating NLP, syempre ang Bureau of Animal Industry, National Meat Inspection Service, National Dairy Authority, Philippine Carabao Center, ang ating ITCPH, sa Lipa, Doc Roots, ang ating Agricultural Training Institute, ating Philippine Council for Agriculture and Fisheries, BAFS, or ang Bureau of Agriculture and Fisheries Standards at the Development Bank of the Philippines and Land Bank of the Philippines. Ilan lang yan? Yan lang yung ating 11 po. And bukod pa yung ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And atin pong bigyang importansya, Doc Ruth, ano po ba yung tulong natin ng event na ito sa ating local animal racers and traders at mga ano po ba yung makukuha ng ating mga visitors na mga serbisyo para po sa ating Livestock Philippines 2023? Oo, Ma'am Ella. Alam mo, sabi ng ating DA Secretary at saka current President din, sabi niya, in agriculture, our focus should be on modernization, mechanization, and technology. And I believe this Livestock Philippines has all this. Kasi nandyan yung mga makabagong makinarya na pwedeng gamitin ng ating mga producers. Nandyan din yung mga facilities na pwede nilang gamitin kung sakaling gusto nilang i-modernize yung kanilang mga farm. Katulad ng may mga kulungan ng mga baboy, ng mga manok, ng mga baka, ng mga kambing. And then, nandyan din yung mga bagong technology, particularly, I would imagine, nandyan yung ating, ang mga paraan para natin ma-detect ang mga diseases na pumapatay ngayon sa ating mga hayop. Ano ba yung mga makabagong gamot na pwede nating gamitin para gumaling yung ating mga baboy? Ano ba yung mga new technologies na pwede nating gamitin para yung feeds natin mas maging malasa and makakainin ng ating mga hayop para hindi nila idudumi lang yung kinakain nila. So all these things would be, imagine 300 exhibitors to, Ma'am Ella, ha? Sandami niyan from 32 different countries. So I think, at higit po sa lahat, libre ito, syempre. Wala pong babayaran ng ating mga producers. Kaya po in terms of showing, telling, and showcasing the best, ito po yung marami tayong mga trade shows, marami tayong mga exhibit. But I believe this international event would really help our local animal racers and traders in terms of mechanization, modernization, and technology. Ayan, nabanggit na po mga ka-agri ni Doc Ruth, ito po ay libre. Kayo po mga local nating animal racers and traders, mga producers, ay welcome po na bumisita sa ating Livestock Philippines. Pero bago po yan, kamusta po ba yung paghahanda niya, Doc Ruth, sa ating event na ito? Meron po ba mga, siguro ibahagi na lang natin yung mga topics or mga speakers po kung meron po sa mga araw na ito. Oo, thank you, Ma'am Ella. Actually, sabi nga 1 year in the making itong Livestock Philippines natin na to. We started as soon as the Livestock Philippines last year in July had ended, and then again we started our talks with informal markets. Now, ano ba yung mga ginawa nating paghahanda dito? So again, aside from the different exhibitors which we will be seeing, meron din tayo, syempre, sabi ko nga, from the Department of Agriculture side, marami tayong inihanda na mga seminars, technical seminars para sa ating mga producers. Nandyan yung sa DA mismo, from our Bureau of Animal Industry, at saka NMIS, which of course would talk about regulations
para mas makasunod yung ating mga producers para walang problema pag nagta-transport sila ng mga hayop nila, pag nagbebenta sila ng mga karne. So yan po, i-discuss po yan ng ating Bureau of Animal Industry and NMIS. And then technologies, paano ba mapaparami ang gatas? No, nandiyan po kasi ang ating NDA at saka PCC. Now, inimbitahan din po natin on the private side yung Philippine College of Swine Practitioners. So meron po silang kalahating araw na wala silang i-discuss kundi tungkol sa kababuyan. O, di ba? Puro kababuyan ang pag-uusapan ng ating Philippine College of Swine Practitioners. And aside from this mga technical seminars natin na Ma'am Ella, syempre anytime, no, pwede silang lumapit sa booth ng Department of Agriculture. Meron tayong mga flyers doon. And then makikita meron tayong mga magbabantay sa booth natin and they can readily ask kung ano-ano ba yung mga services pa natin at saka mga initiatives natin for the livestock, poultry, and of course, aquaculture subsectors. Marami po tayong ipamimigay na mga IEC. Again, lahat ito, Ma'am Ella, libre. No? Mga educational materials. Naku, talagang excited po ang ating NLP, NLP para po ibahagi at ang lahat po ng mga kasama sa ating interagency na gawain na ito, Doc Ruth. Anyayahan po natin ang ating publiko, kailan nga po ba at saan sila magtutungo para po sa ating Livestock Philippines 2023? Oo, again, salamat Ma'am Ella at iyon po, ang akin pong masugid at malugod na pag-anyaya sa lahat ng ating mga producers ng karne, gatas at itlog na pumunta po kayo dito sa ating Livestock Philippines 2023 kasama po ang Department of Agriculture sa pag-organize ng isang international event na ito. At kung kayo po ay medyo malayo at mahihirapan kayong magpunta kasi sa World Trade Center ito, Ma'am Ella, sa Rojas Boulevard natin, July 5 to 7, dire-diretso po yung mga araw na yun. At saka nga pala, Ma'am Ella, bisita natin sa opening program natin ng no less than the President of the Philippines and our current Secretary of the Department of Agriculture. And then yun nga, kung medyo mahihirapan po kayo sa pagpunta sa World Trade Center, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating mga, pwede po sa PICAF o kaya sa ating mga livestock focal persons. Ito po ay para lang sa Region 3 at saka 4A, yung pong malapit sa Metro Manila. Meron po tayong pwedeng sasakyan na ibigay para madala sa World Trade Center, yung bus-in program na tinatawag natin. Yung nga lang po, kailangan natin ang grupo nyo minimum ng 30 participants. Kasi baka po marami kayo na mga magkakasama and then medyo mahirap pumunta doon. Meron din po tayong ganong serbisyo na ipino-provide. So yun, Ma'am Ella, sana po, pati ikaw, Ma'am Ella, sana nandun ka sa lalo na sa opening natin. Abangan po natin yan next week na po, Wednesday to Friday, July 5 to 7 po, mga ka-agri sa ating Livestock Philippines 2023. Muli po inakasama natin, tayo po sumuporta sa gawaing ito, si Dr. Ruth S. Miklat-Sanaco, ang Director ng Department of Agriculture, National Livestock Program at Co-Chairperson po ng Livestock Philippines 2023 Interagency Steering Committee. Maraming salamat po at kita-kits next week sa ating gawain ito. Once again, thank you so much po, Dr. Ruth. At narito na po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ang ating hatid na UK episode ngayong umaga ay tungkol po sa Philippine Coffee Expo ng Mindanao at si Sir Joseph John Palarca, ang Information and Advocacy Specialist, PSO Mindanao po, ang ating makakasama. Sa ikalawang pagkakataon, nakilahok ang PRDP Mindanao sa Philippine Coffee Expo, ang tinaguriang pinakamalaking coffee gathering ng bansa kung saan dinala nila ang 11 coffee farmer groups para makadalo at makasali sa prestigyosong pagtitipon. Pakinggan natin ang panayam kay Anthony Buntag ng Kasiklan Wheels Farmers Association Incorporated o CAUFI at kay Ronan Eugene Garcia, Chairperson ng Sultan Kudarat Coffee Council at Soksargen Coffee Council
tungkol sa karanasan nila sa Philippine Coffee Expo 2023. Marami po akong natutunan sa expo po. Kinakauna po talaga yon. Yung mga dapat gawin po para sa susunod na expo. At saka po, marami po akong nasalihan ng mga plenaries. Marami pong dagdag kaalaman na pwede po namin i-apply doon sa association namin. Ma-share ko po sa mga kasamaan ko po doon kung paano po mas pagandahin yung quality ng coffee namin. Maganda po kasi ito sapagkat napapakita po namin or kumbaga na-showcase namin yung mga products namin na galing po talaga doon sa atin, yung sariling lokal. Maraming salamat po talaga at isa kami sa nabigyan po na pagkakataon sa pag-sponsor po sa amin papunta dito sa Manila. Ito po ay dagdag na din po na promotion sa aming produkto po. Maraming salamat po talaga. The Coffee Expo, that's just like this, exposes our farmers, exposes them to best practices, not only locally, but as well as in the coffee world. They learn about better ways to improve the quality of their coffee and other opportunities that are actually well for them. How I wish I can bring it to Sultan Kudarat or Region 12 so that more farmers can experience this. Higit pa sa pagbibigay ng enterprise at infrastructure sub-projects na tumutulong sa pagpapalago ng kanilang produksyong pang-agrikultura, pinapalago din ng PRDP ang kaalaman ng kanilang mga magsasaka sa pamamagitan ng knowledge sharing at market exposure sa mga pagtitipon gaya ng Philippine Coffee Expo. Thanks, Sir Joseph, at abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP Tutok Lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At posible sa tulong ng pagsasaka, mga kaagri, partikular po ng pagbabalanghoy, kilalanin natin ang ating Farmtastic Pinoy na isang inang handang gawin ng lahat upang maibigay sa kanya mga anak ang komportableng buhay. Ayan nga po sa bahagi ito ng ating programa na Farmtastic Pinoys, kasama muli si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Oras na para sa Farmtastic Pinoy segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Manatiling naka-tune in dito sa 702 DZAS kasama ako, si Imari Vergara. Kinikilala bilang isa sa major vegetables and root crops sa Pilipinas ang cassava o balanghoy. Sa pagtatala ng Philippine Statistics Authority o PSA, tinatayang nasa 489.41 thousand metric tons ang produksyon ng balanghoy nitong unang quarter ng 2023. Mas mataas ito ng 5.2% kung ikukumpara sa 2022 first quarter data. Bagaman Northern Mindanao o Region 10 ang top cassava producing region para sa naturang quarter na nakapag-ambag ng 195.25 thousand metric tons sa kabuang cassava production. Hindi naman nagpapahuli ang Zamboanga Peninsula na mayroong 7.9 thousand metric tons na production volume nitong Enero hanggang Marso. Ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito ay isang inang handang gawin ng lahat upang maibigay sa kanyang mga anak ang komportableng buhay. Naging posible naman ito sa tulong ng pagsasaka, partikular na ng pagbabalanghoy. Kilalanin natin mula Liloy, Zamboanga del Norte, si Susil E. Patok. Sa murang gulang na siyam ay nagsasaka na si Susil Patok. Ina sa kanyang 6 na anak, pinili niyang magtanim ng mais upang pandagdag sa hapagkainan at pambenta na rin sa kanyang mga suki. Sumabak din siya sa cassava production upang makapaggawa at makapagbenta sa palengke ng value-added products tulad ng puto at iba pang kakanin.
Sa halagang 3,600 pesos, nagiging operational ang sakahan ni Susil. Kasama rito ang manpower at iba pang production costs. Isinasagawa ni Susil ang synchronous planting ng mais at balanghoy, pati na balanced fertilization techniques. Sa ganitong paraan, napapanatili niya ang nutrisyon sa lupa ng kanyang sakahan. Palagi rin niyang nililinis at tinatanggalan ng damo ang kanyang sakahan upang mapigilan ang pagdami ng pesteng daga. Ang mga sobrang ani naman ng balanghoy ay ginagamit niya bilang sangkap sa kanyang mga kakanin. Malaking tulong para sa kanyang hanap buhay nang makatanggap siya ng mga pataba, taklang, makinaryang pansaka at maging trainings mula sa Agricultural Training Institute at National Corn Program, kapwa mga tanggapan sa ilalim ng DA. Napili rin ng DA ang kanyang cassava farm bilang technology demonstration farm. Lubos namang nagpapasalamat si Susil sa DA at sa Municipal Agriculture Office dahil sa iba't ibang interventions na inihatid nito sa kanya. Sa tulong nito, napag-aral ni Susil ang kanyang mga anak. Sinisikap naman ni Susil na maibahagi ang kanyang mga kaalaman at best practices sa kanyang mga kapwa magsasaka upang mapaunlad din nila ang kanilang buhay at kabuhayan. Sa mga farmers nga, sa aking mga kapwa magsasaka, hinihikayat ko kayong magtanim din ng kasava dahil malaki ang kita at maraming oportunidad dito. Marami ring ipinamamahaging tulong ang DA para sa mga magbabalanghoy. Kailangan din natin ng sipag, tiyaga at pasensya sa ganitong hanap buhay. Yan si Susil E. Patok. Certified Farmtastic Pinoy. Salamat Marie at ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ito na kayo'y aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng programang Maunlad na Pilipino na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan! O ngayon po nasa ating pagkain kaisipan para sa umagang tumala sa Kawikaan, Kabanata 18, Talata 4. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malimig na batisan. Salamat po at mula sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi rin sa KBP o ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode at sa episode na ito. At sa inyo po mga tagapakinig, maraming salamat po ha. Sana po'y maging maganda ang daloy ng araw ninyo at sa mga susunod pa sa kaluguran po ng ating Panginoon. Magbabalik po kami next Saturday. Kita-kits tayo ulit 5 to 6 in the morning. At syempre po sa lahat ng katuwang ng programang ito, kabilang si Ka John Enriquez. Ako po, mga ka-agri, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.